Noong 1878, habang nag-aaral pa si Jose Rizal sa Santo Tomas, nagpasya silang magkapatid na si Jose ang magpapatuloy sa Europa upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino, habang si Pasiano ang mananatili upang alagaan ang pamilya at suportahan ang misyon ng kanyang kapatid. Nagkaroon sila ng isang lihim na kasunduan, isang pangako na tanging ang kanilang kapatid na si Narcisa lamang ang nakakaalam. Ang misyon ni Rizal ay hindi lamang para maging isang mahusay na doktor, kundi upang ipakita sa mundo ang katotohanan sa Pilipinas. Sa tulong ni Pasiano, si Jose ay naglakbay patungo sa Madrid, Espanya, isang bagong mundo para sa kanya. Sa Madrid, nakita ni Rizal ang malayang pagpapahayag ng mga malayang nag-iisip, isang kabaligtaran ng absolutismong kanyang iniwan sa Pilipinas. Napuno siya ng kalungkutan habang inaalala ang kawalang katarungan sa kanyang bayan. Hindi lamang aral ang naging buhay ni Rizal sa Madrid. Nakisama rin siya sa mga kapwa Pilipino tulad ni Juan Luna at Felix Hidalgo. Naging bahagi siya ng Sirkulo Hispano-Filipino na naglalayong ipakita sa mundo ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Sa kabila ng kanyang pagiging matipid, si Rizal ay masigasig sa kanyang pag-aaral. Minsan, upang makatipid, nagpasya siyang maghanda ng sarili niyang almusal, kape, asukal, at biskwit na pinagkahati-hatian niya upang magtagal ng isang buwan. Bagamat abala sa kanyang pag-aaral, nagsimula ng sumibol sa kanyang isipan ang ideya ng Noli Me Tangere. Sa kanyang lihim na panahon, inialay niya ang kanyang oras sa pagsusulat ng nobelang magpapalaya sa isipan ng mga Pilipino. Ang kanyang mga kaibigan ay nagulat nang matuklasan nila ang lihim ni Jose, ang sinimulan niyang nobela na magpapabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid, si Rizal ay nagpakadalubhasa sa medisina at filosofiya. Nakamit niya ang kanyang lisensya sa medisina noong 1884 at nagpatuloy ng kanyang pagsusulat. Sa kabila ng mga pangungutya ng ilan na tinatawag siyang mestisilyo, ipinakita ni Rizal ang kanyang katalinuhan sa mga liberal sa Madrid. Kahit si Don Miguel Moraita ay humanga sa kanyang talino. Hindi lamang sa larangan ng medisina nagtagumpay si Rizal. Siya rin ay kinilala bilang isang huwarang estudyante sa filosofiya at literatura, dahilan upang hangaan siya ng kanyang mga propesor. Noong 1884, natapos ni Rizal ang kalahati ng Noli Me Tangere, isang aklat na magpapamulat sa mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng kanilang bayan. Sa Madrid, nag-ugat ang pangarap ni Jose Rizal para sa bayan, isang pangarap na magtutulak sa kanya upang ialay ang kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas.